Shoutout kay Katsakino Ducusin, Romeo Conchada, Jervin Chris, Anthony Alon, at pa sa iba nating mga regular na taga-subaybay. At ngayon, syempre, ang balita natin, of course, alam nyo na, nananalo Barangay Ginebra dito sa Game 2 at natabla na nila yung serye. Ang maganda dito, lumabas yung depensa ng Ginebra at pinakita nila na hindi lang sila yung magiging kilala sa scoring, kung hindi maski na sa depensa, kaya nilang mag-clamp down. In particular, maganda yung naging depensa nitong Ginebra dito kay Ronde Hollis Jefferson do sa last 2 plays ng TNT. At dahil dyan, na-preserve nila yung kanilang panalo. At yan ang dahilan kung bakit nga itong lineup ng Ginebra ay malakas na at maraming naniniwala na nasa kanila na yung momentum pagdating dito sa Game 3. At bukod dyan sa maganda nilang pagkapanalo dito sa Game 3, ayon dito sa mga insiders ng Ginebra, may sorpresa pa sila pagdating dito sa darating na Game 3 dahil meron daw papasok na bagong 6'8 forward itong Barangay Ginebra na magagamit nila. So talagang magugulat daw ang TNT dito sa player na yan. Ayon doon sa mga insiders sa Barangay Ginebra, nakausap na raw ng management ng SMC itong Rain or Shine Elasto Painters at pumayag na sila na i-trade ang big man na si Keith Datu dito sa Barangay Ginebra. At ibig niya sabihin magkakaroon ng isa pang big scorer itong Barangay Ginebra ngayon na magagamit nila para dito sa Game 3. Alam ni Coach Timco na very crucial yung Game 3 dito sa serye na best of 7. Kaya nga kinausap nila ang management nitong Rain or Shine Elasto Painters para sa isang trade. At pumayag na nga at nakuha na nga ng Ginebra itong si Keith Datu at ang naging kapalit ay itong si Ben Adamos. Kapag naaprubahan na to, sigurado na magiging mas maganda resulta niyan para dito sa Barangay Ginebra, lalo na at gusto nila na masiguro na sila mananalo at makakalamang ng 2-1. Samantala naman, ayon dito sa mga reports na nakita natin at ayon dito sa mga sinasabi ng mga insiders, ito raw NLEX Road Warriors ay ready nang gumawa ng trade dito sa kahit alinmang team sa PBA para sila ay makakuha ng isa pang scorer na makatutulong dito kay Robert Bolick. At posible raw na kahit dito sa San Miguel ay willing na silang gumawa ng trade. Ayon dun sa mga nasa kampo ng NLEX, ang kinukonsidera daw ngayon kunin ng NLEX ay itong si Jeron Teng. Kahit na bangko itong si Jeron Teng dito sa San Miguel, alam naman natin na nung naglalaro ito sa Converge Fiber Xers at nabibigyan ng minuto, ito ay nag-a-average ng 14 puntos. So, ibig sabihin, minuto lamang ang kinakailangan ni Jeron Teng para maipakita kung anong kaya niyang gawin. At ngayon, kung yan ay mapupunta sa Converge, sigurado na magkakaroon niya ng playing time at doon lalabas yung kanyang husay. Kaya nga, hindi nakapagtataka na ito'y gustong makuha ng Fiber Xers. Ang tanong na lamang ay sino naman kaya ang ibibigay ng SMB at kung papayag sila. Ang tanong sino naman kaya ang makukuha nila. Dahil sa San Miguel, sa tingin ko, ang posibleng hilingin niya sa NLEX ay yung first round draft pick nito kung sakasakali. Dahil ang San Miguel ngayon ay nagre-rebuild kaya kinakailangan nila na mag-acquire ng mga talents. At mukhang iyan na nga ang balak nila talaga. Kumuha ng mga players na magagamit at parang ganyan na nga ang magiging sitwasyon ngayon. Jeron Teng kapalit ng first round draft pick ng NLEX Road Warriors. At kung yan ay matutuloy, dito natin talaga makikita na makikinabang parehong koponan dahil itong si Jeron Teng scorer naman yan kaya hindi madulugi itong NLEX at itong SMB. Syempre pag nakuha nila yung draft pick nitong NLEX, magandang sitwasyon yan para dito kay Coach Leo Austria. At ngayon naman, ang balita natin pagdating dito sa TNT Tropang Giga, kahit natalo sila dito sa laban kontra sa Barangay Ginebra, nakikita naman natin na maganda pa rin yung pinakita nila at nakahabol. So, ibig nitong sabihin, may chance pa nga silang manalo doon sa game na yon. Medyo minalas lang at hindi maganda yung naging execution nila noong last place. Masyado silang nag-rely dito kay Ronde Hollis Jefferson at naging very predictable yung TNT tropa. Kaya nga marami nagsasabi, dapat hindi ganun ang naging sitwasyon dito kay RHJ. Dapat pinasa niya sa kanyang mga teammates katulad ni RR Pugoy na nag-iintay lamang, lalo na at wala namang nakatao sa kanya. Pero ganun pa man, tabla yung serye at syempre nanghihinayang ang TNT dahil may posibilidad sana na sila ay manalo doon sa laban na yun. Pero yun nga ang nangyari, natalo sila at
Alam natin na very disappointing yan para dito sa katropa. Pero ganun pa man, hindi naman talagang nasayang yan dahil syempre, alam natin sa Game 3 mag-a-adjust si Coach Chot Reyes. Kaya, nasahan natin na mag-iiba rin syempre yung laro ni Ronde Hollis Jefferson, mas i-improve niya kanyang performance. At itong si Poy Eram din, magiging mas composed daw siya dito sa susunod na laro para siya ay makatulong dito sa TNT Tropang Giga. At alam natin ngayon na itong TNT ang gusto naman gawin sa susunod na game nila dito sa Game 3 ay bantayan itong mga syempre si Justin Brownlee para masiguro na ito hindi na makawawala at makapagbibigay ng puntos para dito sa Barangay Ginebra. Kaya ito na ang gagawin ngayon sigurado ng Barangay Ginebra. At ng TNT naman, asahan natin na magiging mas matindi at mas physical yung laro dito sa Game 3. Dahil dyan talaga magkakasubukan ang dalawang nabanggit na koponan. At ang huli nating balita ngayon dito sa Northport Batangpier. Ayon dito sa lumabas na report ni Snow Badwa, mukhang ito raw Strong Group Athletics ay kinukonsidera na talaga na pumasok dito sa PBA. At ang balita, baka itong Northport Batangpier ay ibebenta na dito sa nasabing kumpanya. Matagal nang sabihin na natin sinasabi ng mga insiders na itong Strong Group Athletics ay gusto raw sumali dito sa PBA at ang bibilin daw nilang team ay itong Northport Batangpier. Kung sakali nga na matuluyan, good news ito para dito sa mga fans ng PBA. Dahil alam naman natin na itong Strong Group Athletics, yan ay seryoso dito sa pagme-maintain ng isang malakas na koponan. Kung kayo sumusubaybay sa international basketball, nakita naman ninyo na itong Strong Group ay hindi nag-hesitate na gumastos at bumayad ng mga international players katulad nila Dwight Howard, DeMarcus Cousins at yung iba pang mga NBA players para mapalakas yung kanilang koponan. Kaya walang question na kayang-kaya nila yung budget dito para mag-maintain ng isang PBA team. At yun ngayon ang marami nagsasabi na dahilan kung bakit itong Strong Group ay gustong sumali sa liga. Ngayon, kung itong Northport Batangpier ay ibebenta talaga, may mga question dyan kung bakit ito papayagan ng SMC. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na itong Northport ang talaga nagpapatakbo dyan ay SMC. So, ibig sabihin, ang SMC ba ay ayaw na at hindi nagagamit ng mga farm teams ngayon dito sa PBA. Parang yan daw ang nagiging sitwasyon ngayon dahil may mga reports na yun daw magiging bagong CEO ng SMC ay walang interes sa basketball. Kaya daw baka nga itong mga farm teams ay tanggalin na dahil hindi na sila interesado na i-maintain yan dahil nakikita nila na ito ay dagdag gastos lamang. So iyan muna ang ating mga balita ngayon dito sa basketball at siyempre katulad nung dati huwag kalilimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating channel para kayo ay palaging updated sa latest news dito sa PBA.